Yo! What is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga accessories na dapat nating i-consider kung sakaling balak nyong kumuha or bumili ng Raider 150 carburetor type. Siguro indicate lang natin mga master kung applicable ba yung accessories na yun sa carburetor at sa fuel injected na Raider 150. So umpisa na natin mga master. Pinakauna sa listahan ng accessories natin mga master ay syempre itong pinaka front fender extension natin. So para sa akin napakahalaga nito dahil meron tayong tatlong bagay na napoprotektahan gamit nitong accessories na to. Una sa lahat yung pinaka makina niya, napoprotektahan siya sa mga talsik. Pangalawa, yung pinaka elbow ng tambucho natin. So kung wala tayong ganyang extension, malamang kinain na ng kalawang to. Tapos yung pangatlo naman ay yung pinaka oil cooler natin, or kung naka FI man kayo, yung pinaka radiator. So yan yung tatlong tatamaan kung sakali man na wala tayong front fender extension. Kasi yung mga talsik nito, diretso agad dito yan. Kaya kapag napabayaan natin, possible na kainin ng kalawang at magsikupas yung mga kulay niya. Or worse, tamaan yung pinaka radiator natin at yung oil cooler natin. Pero kung halimbawa naman, balak nyong isali sa show, kung may concept kayo na gustong gawin dito sa motor, siguro optional na lang kung maglalagay kayo ng ganito. Pero kung balak nyong gamitin pang daily use yung Raider 150 nyo, much better na maglagay kayo ng ganitong extension. Pangalawa naman sa listahan natin mga master ay syempre itong top box na may kasamang bracket. So alam naman natin mga master na walang compartment itong Raider 150. Mapa-carburetor type man or fuel injected. So kapag gagamitin nyo siya pang daily use, pang long ride at sa pang malayo ang biyahe, mas maganda ay magkabit kayo nitong top box. Regarding naman sa top box mga master, marami naman kayong pagpipilian design, maraming brands, pero ang sinasuggest ko kung bibili kayo ng bracket, mas better na ganitong bracket yung kukunin nyo. Ayan. Kasi meron siya suporta dito sa baba, tapos meron din siya suporta dito. So mas matibay siya dahil nakatornilyo siya dito. So bukod dito, meron din siyang suporta sa baba. Kaya expect nyo na mas matibay at matatag yung pinaka top box natin. Unlike dun sa ibang mga bracket na dito lang siya tinutornilyo, tapos nakahang na siya ng ganun. So nakakatakot lang yun dahil kapag kinakarga natin to na mabigat, possible na mapunit or bumigay itong pinaka plato na nandito sa motorsiklo natin. So para sa akin, kung bibili kayo ng bracket, yung ganitong klaseng bracket yung bilhin nyo. Medyo awkward man siya tingnan, pero para sa akin hindi naman na-compromise yung pinaka-forma niya. Lalo na kapag walang top box, para siya nagiging mini spoiler para sa akin. Tapos protection na rin siya para dito sa pinaka taillight natin. Kapag sakaling may bumangga, wag naman sana, yun, protection na rin siya kahit papaano. Pangatlo naman sa listahan natin mga master ay syempre yung mga auxiliary lights. Ayan, kung mapapansin nyo, nagkabit tayo ng auxiliary lights para suporta sa pinaka headlight natin. Aminin natin mga master na yung pinaka stock headlight ng ating Raider 150 carb ay hindi ganun kalakas. Kaya kapag bumabiyahe tayo ng gabi at lalo na maulan yung panahon, napakahina talaga. Kaya mas maganda kung meron tayong auxiliary lights na nakakabit. Regarding naman sa mga auxiliary lights, hindi na natin kailangan magkabit na malalaking auxiliary lights dahil syempre mako-compromise yung pinaka-forma ng ating motorsiklo. Kaya may mga naglabasan naman na auxiliary lights na maliliit pero napakaliwanag. So search na lang kayo kung ano yung mga best auxiliary lights na pwede nating install sa ating motorsiklo. Pangapat sa listahan natin mga master, regarding pa rin sa pinakailaw na itong motorsiklo na to. So sabi ko kanina, mahina yung pinaka stock headlight natin. Kaya ang ginawa ko, from halogen bulb, nagpalit tayo ng LED lights. By the way, ang pinaka brand ng ginagamit nating LED lights ngayon ay Makoto. So testingin natin kung gaano siya kaliwanag. Yan, white, meron din siyang dilaw, meron siyang yellow, white. Yan, ganyan siya kaliwanag mga master.
So meron tayong conversion na ginawa para kahit papaano maganda yung performance ng ating LED light na kinabit. So ginawa nating battery operated tong motorsiklo na to para mas maganda yung sinag ng ating LED lights. Kung interesado kayo mga master na gawing battery operated itong mga Raider 150 nyo, ilalagay ko yung link dyan sa baba para kahit papaano mabigyan kayo ng ideya at may DIY nyo yung pinaka-motorsiklo nyo. Panglima sa listahan natin mga master, nagpalit tayo ng tornilyo dito sa pinaka-elbow natin. Ayan, mapapansin nyo, stainless na yan. So dati kasi yung pinaka-stock nyan naputol. Kaya ang ginawa natin, syempre, nagpalit tayo ng pinaka-tornilyo para kahit paano hindi siya basta-basta maputol. Pang-anim sa accessories mga master ay syempre yung mga padlock. So may nakita ko sa TikTok na kakaibang klaseng padlock pero napakalaking tulong niya lalo na sa mga ganitong klaseng motorsiklo. So ito yung nakita ko sa TikTok na padlock. Ayan. So yung mga ganitong padlock kadalasan kinakabit ito sa mga disc brake ng ating motorsiklo. So pakita ko sa inyo kung paano siya ikabit, no. Ayan. Ayan. So pag nakaganyan na hindi na natin mapapaikot yung gulong niya kasi tutukod lang ito dito sa pinaka-caliper. Regarding naman sa padlock, isa ito sa marirecommend ko dahil uubra siya sa mga motor na may disc brake. Pero kung naka-drum brake ka, much better na gumamit na lang kayo ng ordinary na padlock or de cadena. So nasa sa inyo na yung mga master. Pang-pito sa listahan natin mga master ay ito, kung mapapansin nyo, yan ang tinatawag na oil cooler cover. Sa mga naka-carburetor type, tayo po ay may oil cooler. Tapos ito yung pinaka-cover nya. Kung naka-FI ka naman, radiator cover ang tawag. So maraming naglipanan na ganyan sa TikTok, sa Lazada, at sa mga Shopee. So kayo na bahala mamili ng design. Hindi rin naman siya ganun kamahal, pero napaka-effective na ito para protection sa pinaka-radiator natin at pinaka-oil cooler cover. Pangwalo sa listahan natin ay yung plate holder. Uso ngayon mga master sa mga motorsiklo, ang kinakabit nila ay itong acrylic na plate holder. So ang purpose nito, pampatigas sa ating mga plate number. Para kahit paano, hindi siya basta-basta mayupi if ever man na may sumagi sa atin at mabangga tayo. Alam naman natin mga master na yung mga bagong plate number ngayon napaka nipis at napakadaling mayupi. So kapag ka nasira yung plate number natin at nayupi, gastos yun. Pang-siyam sa listahan natin, syempre, itong cellphone holder. So napakahalagang accessories din yan, lalo na sa mga mahilig mag long ride. Kung gumagamit kayo ng Google Maps, ng Waze, dyan nyo ilalagay yung pinaka-cellphone nyo. So alam nyo na yan. Pero sa akin, ang gamit ko ay MotoWolf. Kung doon nagkakamali, version 1 to, tapos side mirror mount siya. Pero dito ko siya kinabit para hindi siya ganun ka-expose dito sa labas. Diba? Mas malinis siya tingnan kahit pa paano. Ang pang-sampu sa lista natin mga master, syempre, yung pinaka-busina natin. So maraming nagpapalit ng mga riders ng busina dahil ang reklamo nila, yung mga stock na busina natin ay hindi ganun kalakas. So para mas maging pansinin tayo sa labas, sa mga kalsada, nagpapalit sila ng malalakas na busina. Dagdag safety na rin yun kahit papano. So marami namang naglipa na dyan na aftermarket na busina, kayo na bahalang mamili. So imagine niyo na lang, pagkalaki-laki ng motorsiklo nyo, tapos yung busina nyo tunog businang pang bike lang. So yun lang naman mga master, hindi na siya ganun kahalaga pero dagdag safety na rin siya kahit papano mga master. At ayun na nga mga master, no? Sana may nakuha kayong information dito sa mixing video natin. Regarding naman sa mga accessories na nasabi ko, kung pan daily use lang naman yung purpose nyo, napakalaking tulong nun. Pero kung balak nyo gamitin pang show, pamorma, or kung may concept kayo na gustong gawin sa Raider 150 nyo, possible na makompromise yung forma. Kaya, ayun, nasa sa inyo na yung mga master. So, yun. Enjoy the ride. Ride safe. Peace yo. Alright.